Manasab kanimo. Pagkaigsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulo sa Santos na Misa. Nagagumpisa na ko Sa Diyos na makagagam sa tanan, o kaning mga igsoon, nga nakalapas sa kundakuyang, sa unang-una sa pulong sa buhat, o sa walang pagbuhat sa kinahanglan buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na mamuyo ako ang Santa Maria makarunay ulay, o sa tanang mga anghel ng mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga akong Diyos. Kaluyan ka kita sa Diyos na makababangon sa dalan, o pasaynoon sa atong mga sala. Dadalog ka kita niya ngadto sa kinabuhing tayo. Amen. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Mag-ampo kita. O Diyos, ang mamamahan o tigpanalipod, kung wala ikaw, walay malikon, walay santos. Tultuloy kaming anha sa kinabuhing tunay, pinaagi sa pagtawang kanamo sa ustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Kini ang ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak. Kabuhi o hari uwan kanimo sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo ikan sa basakon na propeta Jeremias. Wala madugay sa dihang naghari na sa Huda si Joaquin na anak ni Josias. Kiinan ako sa Ginoo. Tindog dito sa kawalan sa templo kung isulti ang kanang ipasulti ko kanimo ngadto sa mga tao nga gikan sa kanungsuran sa Huda. Nga moadto sa templo aron pagsimba. Ayaw kayo sa iyo bisan usalang kabutang. Basin pa mupagtalimong sila kung iyaan nila ang dautan nilang pagkinabuhi. Kung buhato nila kini, dili ko'y padayon magpahamtang ang katalagman nga namunaan kung buhaton kanila tungkol sa ilang kadautan. Gisugo ako sa Ginoo sa pag-ingon ngadto sa katawan. Ako ang Ginoo, nag-ingon, nga kinahanglang sundon ninyo ako, pinaagi sa pagtamod sa mga pagtulunan na gihatag ko kaninyo. Kinahanglan nga patalingugan ninyo ang mga putong sa akong mga sinuko nga mga propeta, nga kipunayan ko paanha kaninyo. Apan wala kayo kamutuman sa gisulti nila. Kung dili ninyo buhaton
sulod sa kalibutan, silbi usang katulog. Nakadumong ang mga pari, ang mga propeta, ug ang tanang tawo kang Jeremias nga nagsupilining tanan dito sa templo. O sa pagkahuman kayo niyang sulti sa tanan, nagisugo sa Ginoo. Kaniya, ginako siya sa mga pari, sa mga propeta o sa katawan, o naningit sila sa Panginoon. Ang may kalpatyo tungod ini, nga nung nag-ingon ka man sa ngalan sa Ginoo, nga kining templo nga may sama sa silo, ugod kining syudara, ug unay bisan usa nga makaigas. Gipon sisukan sa katawan sa Jeremias dito sa sulod sa templo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo niya sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo niya sa imong dakong gugma, tubaga ako. Labaw kadaghan kaysa mga bubuk sa akong ulo. Sila nga nagtumod ka nako sa walay hinungdan. Labaw ra kaayo kaysa akong puso. Sila sa walay katarungan akong mga kaaway. Kinahanglan bang iulit ko katong wala na ko ilabti? Ginoo niya sa imong dakong gugma, tubaga ako. Sangin tungod kanimo, iantos ko ang insulto. Kung ang kaulawan, nagaluko sa akong nawong. Nahimo ako mausa kasi nalikway sa akong mga kaisuunan. Usa ka langyaw, alang sa mga anak, sa akong inahan. Tungod kay ang kasilan sa imong balay, nagaupod ka nako, ug ang mga insulto kanila nga naman nangulipas ka nako, natibok diri ka nako. Ginoo niya sa imong dakong gugma, tubaga ako. Apan nagtampo ako kanimo, o Ginoo, alang sa panahon sa imong kaluoy, o Diyos. Sa imong dakong kaayo, tumaga ako, sa imong walay bulong nga panama. Ginoo niya sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ang Ginoo manakanin. Manasa kanin. Pagbasa ikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayang ikaw, O Ginoo. Si Jesus ipauli sa lungsod nga iyang ibuhian. Nagtudlo siya dito sa ilang sinagoga o natingana ang nakadungog kaniya. Diin man niya kumaa kining kinaadmanan, namutana sila. Ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro. Dili ba siya mauman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Ug ang iyang mga igsuon sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili pa ani aman magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong gamay? Diin man niya kuha ang kining tanan. Tungod diini gisalingway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin, gawas sa lungsod na iyang ibuy-an o sa iyang kaugalingong panimalay. Busa, wala siya mahimong daghang milagro dito, kay wala man sinay pagtuo. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, Kristo.
ninyo, no, kini nga film movie, A Million Miles Away, ang title. Diri kini istorya ni John Hernandez. Si John Hernandez usa ka mga anak, usa sa mga anak o sa Mexican migrant farm workers dito sa California. O kini si John Hernandez naa siya mamandoy sa iyang kinabuhi nga mahimo siyang ganahan ko siyang mahimong astronaut. Kay nakalantaw siya katong paglanding no, sa bulan Apollo, I think Apollo 17, na-inspired siya. O nanikamot siya bisan na ang iyang mga ginikanan mo farm workers lang. Pero kini si John Hernandez nag-excel sa iyang studies. O natapos siya sa electrical engineering. O siya nag-apply sa NASA to become an astronaut. For 12 times nag-apply siya. 11 times di-reject siya. Isa-lingkuhan siya. Wala sa lintagan. Pero eventually, pagka 12 times di apply, ibagon siya. That was 2004. Oh. And then, 2009, siya ipadala. He flew the SPS, I think 168, if my memory serves right. Lantawaran ninyo ang movie na A Million Miles Away. Kanindot na istorya. A Story of Rejection and Perseverance ni John Hernandez. But dear brothers and sisters, ang atong ebanghelyo, the same. Isa ni Juan, ang atong Ginoong Jesucristo mismo, nakasanan, kasinati o rejection. Rejection, dili lang sa mga tao. Rejection po sa iyang mga pamilya, relatives, niya, dito sa Nazareth. Karon sa panahon nato, ang dakong pangutana, wala pa'y rejection na nagkatabo. Lantawon na to sa atong katilipan, wala pa'y rejection sa sulod sa atong pamilya, wala pa'y rejection sa atong kaugalingon, wala pa nato i-reject, isa din mo ang atong kaugalingon, atong lantawon o sa atong katilipan, unang nato. Unsa man ang mga makita nato nga mga rejection nga kini usanin no sa mga rason nga napadaghan ka nato no ang dadismanays no sa ilang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Kini usa sa mga rason, rejection nga wala na naglambo sa atong kaugalingon, sa atong pagtuo, sa atong pakitrelasyon, sa atong pangtawuman, relasyon sa atong pamilya, no relasyon most especially no sa atong kaugalingon, sa atong katilipan. Kadaghan, no? Una din kini bitaw nga atong paglantaw sa atong isig kayon lubo. In other words, bullying. Ibuli na to. Iikon sa matawag sa Bisaya, murag iasi-asi na to. Murag paglantaw na to. Murag inferior na dyan. Anak na dyan. Kawalan na dyan makita superior tayo. Inferior ang paglantaw. Bullying, no? O dili lang sa paglantaw. Through our words and our actions, ipakita pa dyan na ito na makita superior. Ang atong mga pinulungan anang kanina, unmeditated words, wala na ito inuna-una nga ang ato diay ang mga pinulungan sakit
sakit na dihay kaayo. Ug mauna ang nakahatag og discouragement sa atong mga isig kayon. Mind you, my dear brothers and sisters, na ang atong mga baba ng tawag ko ninyo. Of all the senses, nato, duhadyon ang guard sa atong baba. No? Ang atong ipon o ang atong bibig, duhan na. Because our words can kill. Tuwa na. Kung wala mo gatuo, kamo usapon mo sa mga kasalikmay sa inyong mga isindayon, na wala mo gawin sa inyong mga papa, kung unsang gagawas niya sa inyong mga papa. No? Usa na, bullying, no? Face to face. Kung dili lang na, karon raman na kayo. Cyberbullying. Through social media platform. Igamiton pa dyan nato. Facebook, etc. etc. Dihaan nato, banatan ang atong mga isip kayo. Uy, wala pa kauna-una, wala pa kauna-una. Kung unsa na ang nasinati, no, sa atong mga isip kayo, no, ang bilang paglantaw nato, nupo, radyon tayo. Naabi nato, mawala na yung kaayuan, may anang tawana. Uy, atong una-una, mga kaigsunan, no? Atong sang tawon, ato sa pamutan natong kaugalingon na una itong tawon, dili na kanang tawhana, dili maayo. Na kanang tawhana, walay pulos. Ang atong tawon, nganong nag-ingon anak siya, unsa ba ang rason? Before the judge, nila. Sayo maayo, nalantawon na to, directly, nga kung mauna siya, dili siya maayo. Dawakan siya tao. Hindi ay, lantaw na to. Nga no, unsa ba ang rason? Mauna, no? Ang ganahan dyan sa atong Ginoong Jesucristo, no? Kung na-ay rejection, no? Bisan siya, no? I-reject, no? Sa iyang kaugalingon, no? Puluyan, kaugalingon niya ang katilikan. Pero, ang atong Ginoong Jesucristo, no? I-winden his horizon, ihapon, no? Aron matagan o panahon, no? Makapamalandong, no? Ang mga katawan, no? Na nagsalikmay kaniya. Dili lang, no? Ang cyberbullying, dili lang ang bullying, na apoy, discrimination yun, bisan diri sa tuwa. Discrimination, racial discrimination, no? Bisan na puro ta Pinoy ganin na gihapon ng discrimination. No? Asa mga katapuyo, kung patong mga gipuyan nila, no? Dili kayo will know, dili kayo progressive, no? Ang upat na nato, ang paglantaw nato sa itong pagalingon, superior na. O kumpara nila. So, bisan diri nato lang kahon ang other nations, no? Fifth world countries, fourth world countries, no? Diri pa lang sa kuha, na, no? Napo ganila nung dati, no? How true it is, no? Sa una pa ko ni, no? Diri sa ating isla, Cebu, I think, o Negros, is something na, racial discrimination. I don't know kung may exist pa ito na, no? I don't know. Hindi ko sigurado natanong na lang ako, no? Chismis man, parites na. Dili na ay, of course, ang gender discrimination ay rampant ni kayo, no? Na ako'y nakita nga news, no? Ikulata siya sa iyang amahan na naman tungod kay nagladlad, no? Nagladlad, no? Sa imong gay, no? O wala. But mind you, my brothers and sisters, no? Kini atong nagtawon, no? Lisod na dyan, no? Lisod na dyan nato ang tagal ng disiplinasyon. Pero, no? Ang atong Ginoong Jesucristo, no? Kalantaw gihapon, kanilang kanatong tanan nga usa katawo. Dili kay murag walay dignidad. Kita ginalantaw gihapon na naay dignidad na iyang ituga.
dili lang sa atong katilingban na ay rejection, naa sa atong tansa-tansa na pamilya. Of course, no? Isa na din no? Ang neglection, no? Sa mga kabataan. Mao gani ang kadaghan ron mga orphanages, no? Tungod dinhi ang mga ginikanan, no? Wala sila una, ang ilang una, no? Ang ilang kaugalingon nga kalimay, no? Wala nila una ang mahimong bunga sa ilang kalimay. O kung sa matabo, ang mga kabataan, ang kaluoy, no? Daghang kong istorya ng mga in charge sa orphanages na kini father kini mga kabataan, kini gipagbiyaan ni ipamulot ra na ni uban yang dalara diri uban gibiyaan na nila sa atong orphanages. Unsa man ang masultianan, wala pa rejection sa sulod sa pamilya na ihapon ang rejection. Ang financial struggles, no? Halimbawa, ang usa sa mga miyembro sa pamilya, no? O mauni nga kadaghan ng mga usa sa mga rason sa kadaghang away, no? Sa pagtiayon. Kung halimbawa, ang financial constraint, walay kwarta, uy maglalis, no? Diha na ang mga problema. O dili lang magtiayon. Ang relasyon sa parents o sa mga anak, most especially mga OFWs. Reklamo ang mga parents kay walay suporta na ihanga sa ilang ako. I don't know how many days, no? O daghang pamilya ang nagkatibulahan tungkol niyan. Daghang pamilya ang naay walay pagsinagdanan, misunderstanding because of these rejection, financial struggles. Sa atong dagsa-dagsa nga kaugalingon, unsa man, no, ang mahimong rejection, no, nga atong ihimo sa atong kaugalingon. Kana bitaw self-criticism o negative, no, nga pagkantang nato, negative self-talk. Unsa man na, wala na dyan ko'y maayo siguro mga mabuhat. Dili ako kaya na. Kanabaya mga brothers and sisters, usabaya na sa channels, one of the channels sa mga yawa, na musulod tayo sa ako. Kung mauna ang atong paglantaw sa atong kaugalingon, ay wala na ko siguro mabuhat na kaiman. Dili siguro na ako kaya ni. O dili ko na ako kaya ni. Uy, diha, musulod ang yawa. Dili ko na ako kaya na. Kung ang paglantaw na ko sa pagbabalingon, nubo, nga ang paglantaw na ko sa pagbabalingon, wala kay kuyo, nakita kayo sa ato i-reject, no? Ang Ginoo, na naadyon ka na to, permi, kakuyog dyon ka na to. So mga kaigsunan, pipila lang ni, no? Ang mga utang, no? Nga, ang rejection sa ating katilingban, sa atong pamilya, sa atong tagsa-tagsa na pagbalingon. Muna ka, kung kita na ay rejection sa atong katilingban, muna ka, mga katauhan sa Nazaret, diri sa atong Ebanghelyo. Di sa likuhay, no? Ilan ang atong Ginoong Jesucristo. Ang ilang mismo na igsuon ng taga-Nazaret ko. Ang rejection sa pamilya, no? Ang atong Ginoong Jesucristo nag-ingon sa Ebanghelyo, ang usa ka propeta tinapod bisanhin, gawas sa lungsod na iyang ipuy-an o sa iyang kaugalingong panimalay. Ang pag-reject sa usa ka miyembro sa atong pamilya, pagsalingway po sa sagrado nga pamilya nga ang atong Ginoo mismo ang nag-design, na atong Ginoo mismo ang nag-ordain. Ipaliwala nato ang sacredness of the family. Wala nato ginamuna, no? Na ang Ginoo, ang Dios mismo ang nag-una o
pamilya. So in short, atong po din sa lingway ang Diyos pagsalikway sa atong kaugalingon, no? Sama sa mga tao lagi sa lingway, no? Ang atong Ginoong Jesucristo. Wala ni na nakita ang pagka-Diyos sa atong Ginoong Jesucristo. Wala na nakita ang atong Ginoong Jesucristo o sa Diyos. So the same is true sa atong tagsa-tagsa na kinabuhi, no? Gisaligway ko nato kung makukunin ang patabo. Wala tayo pagtuo sa Diyos, no? Wala pagtuo sa atong pagbalingon. Gisaligway ko nato ang Diyos. Gisaligway ko nato ang atong Ginoo. Ug sa ang mahimo nga effect ang atong Ginoong Jesucristo mismo. Wala nito'y milagro ng mga tabo. Wala yung milagro ng mga tabo sa atong batilingan. Wala yung milagro ng mga tabo sa atong pamilya. O wala yung milagro ng mga tabo sa atong tagsa-tagsa na kaugalingon tungod sa walay pagtuo. Sa palibot nito, gisaligway si Jesus sa iyang kaugalingong katawan, diha sa pagtuo gidawat nato siya nga atong Ginoo ug manunubos. Moingon kita, Ginoo, pamatiha kami. Ginoo, pamatiha kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, madasigong magmantala sa pulong sa Dios, upuy-an nila kini uban ang ugod nga pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiha kami. Nga malingkod kita aron uban ang kasibot ug sa walay kahadlok, isamyaw nato ang mensahe sa Ebanghelyo diha sa pagpanimalay ug mga kasilinganan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiha kami. Nga ang mga misyonero magpapailubon ug dili kawalang kadasi sa ilang pagsabot sa mensahe sa Dios ngadto sa dili maabi-abihong mga dapit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiha kami. Nga ang mga hinikanan sa bandadong mga anak, sila nga nagatiman sa mga idalan, ug ang tanan nga nanag-antos sa panimalay o sa mga pagmalanan, sa hilong magasaksi sa gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiha kami. Nga imong isipon na tapos o pagpusnanon alang kanamo, nga ang halakong Diyos kapuno, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiha kami. Nga ang Diyos, humupay kanila, nga nanagsuko, ug nagbangutan, tungod sa kamatayon sa ilang mga hinigugma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiha kami. Laging kamamahan, masaligon kami ng sangpit kanimo aron imong tungkol ang mga pag-angkop sa imong katawan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Rindu suruhku, mga masa
makagagahon sa tanan. Dawatan ta sa ginoong sakripisyoikan sa imong mga kamot, alang sa kadyay paghimaya sa iyang ngalan, alang sa itong kapasalanan sa tibok niyang santos na simba. O Ginoo, nawata kini mga manad nga among ipili gikan sa imong daghang mga grasya. Kini Eucharistia ang santos ug kanamo o magdala kanamo manha sa makalipay nga tunay. Kini among ipangayon, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo wala kaninyo. Manaasap kanin. Imayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw matul sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umatarong. Santos nga Amahan Dios na tunay o magagamahon sa tanan. Ang ayaw na kanong ngayon, na magpasalamat kami kanimo kanunay o sa kanang dapit, pinaami na Yesu Kristo ang Ginoo. Gihandog na ko ang iyang kamatayan diha sa lugman. Gisangyaw na ko ang iyang pagbabanhaw uban sa buhing pagtuo. Ipaabot na mo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malikuan nga paglaon. Ubusa uban sa mga angel ng mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Tuyog sa ilang walay hunong, napag-apit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaangi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadalamin ang Espiritu ang pagsantos din mga nasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa tuod ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha sa upan. May pasalamat kanimo. May pikas o may hatag niningat sa iyang mga tinunan. O miingon, dawat ang ninyo ang tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas. May tugyan alang kanino. Sa samang paagi tapos ang paningapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanino pag-usap. May hatag niningat sa iyang mga tinunan. O miingon, dawat kini o pag-inom ng mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang alis sa among loob sa bago tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga una alang kaninyo alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sanak mapasay. Buhata kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalikan. Ang paghandong sa kamatayan ng pagbabanhaw ni Yesu Kristo, nakahalad kami kanimo Amahan. Pinigpan sa kinabuhi o kami sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga moatubang o moalagad kanimo. Himo nga kami nga moalawat sa lawas sa dugo ni Kristo, pagkahimo sa mina sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahigpit kami nga sa lugma, o pa ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo o sa tanang mga pano. Hinumdumi sa mga maigsoon na nakamatay, palaumon na mabanhaw singaw ng tanang nakamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsunong sa kahayag sa imong nawon. Kaluy kaming tanan, himo ang kaming anayan na makaambit sa kinabuhing tunhay, o pa ni Maria ang inahanunay sa Diyos. Uban sa Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan ng mga santos, na nagatuman sa iyong kabubuton, lakas sa katuligan. Uban kanina ang ikaw na tayo talagang ikaw mahimayawan, pinagila sa Kristo, imo mana. Pinagi kaniya, uban kaniya, o tingang kaniya, ihatag na kanimo magagagawang Amahan, diha sa kahirusa sa Espiritu Santo, at talang lumog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Itutulungan kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos o atong Amahan, o pusa pamahas kita sa Panginoon. Amahan namo nga nasa langit, pagdaylo ng pangalan, umabot ka namo ng iyong halian, matuman ang pagtuon sa yuta ngayon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala,
Gingon, nagkapasay mo kami sa mga nakasala kanamo. Kung dili mo kami tuyan sa mga panulay, pinunuan mo wasa kami sa tanang dalan. Pangayon kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami lumason sa darang daulan. Atagi kami sa kalinaw ng ining panahunan. Araw tinamaman sa imong kaluoy, mahalingay kami kalunay sa sada, o mahilayo sa tanang kasama. Samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo, ang manunubos. Kay man ang harian ang gahom kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Yesu Kristo, nagingon ka sa inyong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang akong mga sala, kundi ang pagsalin sa inyong simbahan. Tuksibo sa imong kabubutuan, katangin kami sa imong kalinaw, o kahiusan. Ikaw mabuhiyong hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa imong sa kanunay, maana kaninyo. Manasap kanimo. Ipakita lang pakinig sa oray. Sisusunod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang ginapit alang sa paningapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
O Ginoo, dawa ka ang sakramento nga nagasaulog sa katumanan sa pagpasakit o pagkamatay sa imong anak. Kinigasa sa iyang ugma, magdugang pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magagagamon sa tanan. Amahan o Anak o Espiritu Santo. Amen. Lakad kamo sa kaninaw aron kami ugma o pagdadagan sa Ginoo. Salamat sa Diyos.